Narito ang ibang balitang tinutukan ng 24 Oras Weekend. Matapos magtago ng ilang buwan, timbog sa Rizal ang tinutugis na suspect sa kaso ng pagpatay sa Maynila. Nakatutok si Bea Pinlac. Hinabol at walang habas na pinagbabaril hanggang mapatay ng tatlong lalaking ito ang isang 25 anyos na lalaki sa Tondo, Maynila noong nakaraang taon. Umanggulo pa sila ng tira pababa ng tangkaing magtago ng biktima sa ilalim ng nakaparadang sasakyan. Maya-maya, sumakay na ng motor ang dalawa sa kanila para tumakas. Ang isang naiwan, bumalik pa at pinaputukan ulit ang biktima bago naglakad palayo sa crime scene. Sa imbestigasyon ng pulisya, onsehan sa droga ang tinitingnang motibo sa krimen. Matapos magtago ng 9 na buwan, natunto ng pulisya ang isa sa mga suspect sa isang bahay sa Rodriguez, Rizal noong Biyernes. Inaresto siya sa bisa ng warrant of arrest para sa murder. Nakumpiska rin sa kanya ang 3 baril na hindi lisensyado. Ayon sa kanya, ito yung kanyang ginamit sa pagpatay doon sa pangyayari doon sa Tondo. Yung kanyang pinatay naman daw ay mamamatay tao din naman daw yun at may mga kaso na. Pero todo tanggi ang suspect. Wala ko naman. Mga naninira na lang talaga sa akin yung mga yan. Hindi po ko yan. Hinahanap pa ng pulisya ang 2 pang suspect na kapatid pala ng naarestong suspect. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Iniimbestigahan at binabantayan ngayon ng Philippine Coast Guard ang isang oil spill sa San Isidro River sa San Pedro, Laguna. Ayon sa San Pedro LGU, ang tumagas sa langis ay nagmula sa isa sa mga warehouse na nasunog kahapon. Sa laki ng sunog, kinailangan ng mga bumbero ng maraming tubig para maapol ang apoy. Pero sumama sa tubig ang motor oil na nakaimbak doon at tuluyang umagos sa creek patungo sa ilog. Naglagay na ng mga temporary barrier ang PCG at Bantaylawan ng San Fernando para hindi umabot ang langis sa Laguna Lake. Ang COVID-19 pandemic na pumaralisa sa buong mundo, posibleng nagmula raw sa isang Chinese laboratory ayon sa Central Intelligence Agency o CIA ng Amerika. Bagamat sinabi ng CIA na low confidence o mababa rin ang posibilidad na tama ang assessment nito, inaalam pa rin kung natural lang na nangyari o galing sa laboratorio ang coronavirus. Ayon sa direktor ng CIA, mapa-common sense man o siyensya, lahat ay nagtuturo na galing ang COVID-19 sa Wuhan Institute of Virology sa China. Sabi naman ng China, suportado nila ang research para malaman ang pinagmulan ng virus pero mukhang pinupolitika raw ng Amerika ang issue. Wala rin daw kredibilidad na sabihing Chinese laboratory leak ang ugat ng pandemya. Noong 2023, nauna na rin sinabi ng Federal Bureau of Investigation o FBI na posibleng sa Wuhan laboratory nga ito galing. Pinagsisita ng MMDA ang mga motorista at mga nagtitinda na nakahambalang sa ilang kalsada sa Maynila, San Juan at Quezon City. Nakatutok si Ian Cruz. Nagpulasan ang nagtitinda sa Miriam Defensor Santiago Avenue o ang dating Agham Road sa Quezon City nang dumating ang MMDA clearing team. Nilaslas ng team ang mga toldang umabot hanggang bangketa para di na maibalik pa. 5 motorsiklo at 7 iba pang sasakyan naman ang binatak. Ayun nga ayaw mag-start kasi nalobat tong pan-jump start ko. Kaya di makaalis. Kanya-kanya ring alis ang mga naka-sidecar na vendor malapit sa Office of the Ombudsman. Todo pakiusap ang ginang na ito nang kunin ang mesa ng kanyang karinderya. Ako sa Sabihan itaas, ko na kayo last year din eh. Sige sir, promise, plus na promise sir. Sa taas na lang talaga ako sir. Ikinatwira ng iba na may permit silang magtinda pero giit ng MMDA, hindi ito permiso para sakupin ng daan at bangketa. Sa Nia Road, binatak ang 7 sasakyan at isang motorsiklong walang driver. Babalik-balikan po natin lahat ng mga kalsada. Sa San Juan City, tiniketa ng ilegal na nakaparada sa Carriedo Street. Gayun din ang maling pagpaparada sa JP Rizal Street kung saan isang side lang ang pinayagang parking. Nag-iwan din ng ticket sa mga motorsiklong iniwan ng kanilang rider sa bangketa. Binatak din ang mga lumabag sa one-side parking sa Valentin Street.
No parking zone naman ang San Miguel, A. Villa at A. Rita Street sa Barangay Batis, kaya may nabatak na mga nakaparadang sasakyan doon. Sa Santa Mesa, Manila, sinita ang mala terminal ng mga pedicab, pati ibang hambalang sa kalsada o nakaparada sa bangketa. Di rin pinalagpas ang folding table na nakadikit sa pader ng isang commercial establishment. Dapat hindi nila muna tinanggal yan. Dapat muna sa akin, ako na nagtanggal. Sa Anona Street, kinumpiska ang mga gamit na itinambak sa bangketa, pati ang ilang gamit sa bubong ng waiting shed. May binatak ding mga tricycle na nakaparada sa kalsada. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Sa ulat panahon, amihan at easterlies ang nagpapaulan sa ilang lugar sa bansa. Easterlies ang nagdadala ng maulan na panahon na may kasamang pag-ulan ngayong araw sa Mindanao, Visayas at Southern Palawan. Amihan naman ang nagpapaulan sa Luzon. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, posibleng makaranas ng light to moderate rains ang ilang lugar sa Oriental Mindoro, Quezon, Ilocos Norte at Palawan. Light to heavy rains naman sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Posible ring ulanin ang Metro Manila. Mabilis na chikahan tayo para updated sa showbiz happenings. May TikTok collab si Sparkle artist Shanti ng Lapilus featuring David Dicauco at Sanya Lopez. Grooving sila sa Send My Love song ni Adele. Reunited sina David at Sanya sa upcoming project ng GMA Pictures na Samahan ng Mga Makasalanan. Speaking of TikTok, BTS J-Hope may official TikTok account na at may 4.6 million followers agad. His first TikTok entry, isang video kung saan nag-slide siya ng phone revealing the time or number 3:07 na hinala ng fans ay teaser ni Hobby. Speaking of teaser, Blackpink Lisa may pasilip sa kanyang new single na Born Again na i-release sa February 7. Sa picture teaser, looking stunning and elegant si Lisa kasama ang kanyang kakolab na sina Doja Cat at Ray.